Ang huling yakap ko kay nanay, ang pinakamasarap, pero pinakamasakit. Lagi kitang pinanonood at pinakikinggan sa programa mo. Itago mo ko sa pangalang Bahal. At ito, ang aking secret file. 6 kaming magkakapatid. Bunso kami ng kambal ko. Mahirap lang ang buhay namin. Pero masaya. Kahit nagbubukid lang ang pamilya namin. Nag-aaral kami ng kapatid ko. Kaso lang, kami lang ng kambal ko yung nakakapag-aral. Dahil yung 3 kong kapatid, nahinto. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Ang nangyari, natulong na lang sila sa mga magulang namin sa bukid. Pinagkakasya ang 500 pesos nakita sa isang araw para mabayaran ng mga utang, pagkain, at kung ano-ano pang gastusin. Masaya naman ang pamumuhay namin hanggang sa nag-asawa na ang 2 kong kapatid. Natigil na rin ako sa pag-aaral. Wala kasing katulong ang mga magulang ko sa trabahong bukid. Then nalubog na kami sa utang. Nanganak ang aking 3 kapatid, na si Esha at lahat ng gastos kinailangang bayaran. Napilitang mangutang si nanay. Grabe ang ginawang pagkayod ng nanay ko. At grabe din ang kanyang emosyon. Walang araw na hindi ko nakikita si nanay na umiiyak. Pero pagkatapos niyang umiyak, ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Then fast forward, lumipas ang ilang taon, nagkasakit naman ang aking kambal. Kinailangan ni tatay na lumuwas para may pambili ng gamot. Naging maganda naman ang trabaho ni tatay. Kaming 2 ni nanay ang naiwan. Nagbubukid pa rin. Hanggang sa naipagumot na rin yung kambal ko. Kaya lang, isang araw, nahimatay si nanay sa kalagitnaan ng aming pagtatrabaho. Inatake. Sumunod ang ilang buwan, naatake na naman uli. Buti na lang at nadadala siya agad sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang, kulang ang pera namin para sa mga gamot niya. Kaya minsan, hindi kami nakakabili ng mga gamot niya. Pinagkakasya namin ang perang pinadadala ni tatay. Then, lumipas pa ang mga araw. Kinailangang operahan si nanay. Kinailangan siyang operahan sa kanyang piging. Dahil may bukol daw ito, lumalaki na raw. Hindi na kaya ng gamot kaya kailangan ng operasyon. Kahit mahirap, kung saan-saan kami nangungutang ng pera para lang maoperahan siya. Lumipas ang mga araw, naging successful naman ang operation sa kanya. Nakasurvive naman si nanay. Then,
magpapasko na. Wala si tatay. Siyempre, nagtatrabaho sa Manila, hindi makakauwi. New Year din, hindi namin makakasama si tatay. Si nanay, ang kasama namin. Kahit hindi niya kasama si tatay, sinusubukan niyang maging masaya para sa pamilya namin na nasa bukid. Masayahin siyang tao na kahit ang daming problema, nagagawa niya pa rin ngumiti. Nagagawa niya pa rin tumawa. Nagagawa niya pa rin lumaban sa buhay. Then dumating yung araw ng birthday ni nanay. Hindi pa rin nakauwi si tatay. Pinadalhan lang siya nito ng panghanda niya. Sobrang saya pa rin ni nanay. Niyakap niya kaming magkakapatid. Nagawa niya pang magbiro, sabi niya. Baka last birthday ko na to. Sabi ko kay nanay, ay, si nanay naman parang tanga. Kakayanin natin to kahit anong hirap at hindi mangyayari yun. Malayo ka pang mawawala, no? Then kinabukasan, parang walang nangyari. Parang walang nagbago. Trabaho pa rin. Kaya lang nagkaroon ng problema. Nagkasakit ang anak ni ate. Nagtae, nagsuka. Nangutang na naman si nanay. And thank God nakasurvive naman ang pamangkin ko. Sa gabing yun, napanaginipan ko na merong mawawala sa pamilya ko. Dumating pa ang ilang gabi na gano'n ang panaginip ko. Parang merong mangyayaring hindi maganda. Pagising ko ng umaga, tinitigan kong maigi si nanay. At habang tinititigan ko siya, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang mawalan ng magulang. Hindi ko kayang mawala ang nanay ko sa buhay ko. Kaya dasal ako ng dasal sa Panginoon na Lord, huwag mong huhain ang mga mahal ko sa buhay kasi hindi ko kakayanin. Ganon ang pagdarasal ko gabi-gabi. Araw-araw. Nagpatuloy ako sa buhay. And one day nagtrabaho kami ng ate ko. Nasa trabaho kami noon. Samantalang si nanay ay kasama niya ang kambal ko. Sa totoo lang nung araw na yun, ayokong sumamang magtrabaho. Para bang may pumipigil sa akin na magtrabaho. Hindi ako makapag-focus, para bang gusto ko nang umuwi. Then inatake na naman pala si nanay. Inatake siya kasama ang kambal ko. Habang kami ng ate ko ay nasa trabaho. Ang tumawag sa akin para ibalita yon ay yung kambal ko. At ang sabing, itinakbo namin si nanay sa ospital. Punta na kayo dito, dali. And then dali-dali, na tumakbo yung isa kong ate sa ospital. Kami naman ang isa ko pang ate, hindi pa nakakarating. Pero gulong-gulo na ang utak ko. Yung unang ate ko na nakarating sa ospital para tingnan si nanay. Tinawagan ko. Nagtatanong ako ng update pero hindi siya kumitibo.
Alam kong nagpipigil siya ng luha. Kaya dali-dali kaming pumunta ng isa ko pang ate sa ospital. At doon ko na nakita si nanay na nangihirapan. At pinipilit na lumaban. Ala akong magawa kundi maglupasay sa sakit at umiyak na lang. Tinawagan ko si tatay. Dali-dali namang bumiyahe si tatay pauwi ng Nueva Ecija. Hanggang sa narinig na namin ang pinakamasakit na balita. Wala na si nanay. Hagulgol ang ginawa ko. Si tatay, hindi pa nakakarating sa ospital. Biglang tumawag. Tinatanong kung okay na ba si nanay. Ang sabi namin, okay naman siya. Ang hindi niya alam, dadalhin na sa morgue si nanay. Hanggang sa dumating na nga si tatay. Ang tanong niya, bakit ang daming tao sa amin? Bakit ang daming tao sa bahay namin? Bakit ang daming ilaw? Bakit marami siyang naririnig na umiiyak? Akala ko ba okay na ang nanay niyo? Sa bahay na namin pinadiretso si tatay. At doon na sumagot si ate kay tatay na sorry. Wala na po si nanay. Kitang-kita ko na hindi makapaniwala si tatay. Napaupo sa sobrang panghihina. Humagulgol sa sobrang sakit. Maya-maya pa, naglulupasay na ang tatay ko. At ang sabi niya, magtatrabaho lang ako. Iniwan mo na ako. Bakit? At ayun, nag-iiyakan na lang kami doon. Sinusubukan kong yakapin si tatay. Ang ate ko naman, sinusubukan pa inumin ng tubig si tatay para mahimasmasan. Lahat nasaktan. At patuloy pa rin nasasaktan sa pagkawala ni nanay. Naalala ko yung huling pagyakap ko kay nanay. Yung mahigpit niyang yakap sa akin. Yun na pala yung pinakahuling. Ang huling yakap ni nanay. Na pinakamasarap, pero pinakamasakit. Hindi ko inaasahang mangyayari to. Akala ko, sa talibusyon lang to nangyayari. Ganun siguro talagang buhay, no? Dahil sa kahirapan, hindi na kayang dugtungan ng buhay. Kung mayaman lang kami, siguro mapapagaling ang nanay ko. Hindi na kinakailangang
Pumunta pa ng tatay ko sa malayong lugar para magtrabaho. Pero hindi. Mahirap kami. Hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng lakas ng loob para lumaban. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Sana dumating yung araw na lumakas pa rin yung loob ko para magpatuloy sa buhay. Kasi ang sakit-sakit na. Ang sakit-sakit mawalan ng isang nanay. Muli, ako si Bal. At ito ang aking secret file.